Saan napunta si Jesus sa loob ng 17 taon? Ang kabanatang hindi binanggit sa Biblia. Isang napakalaking tanong ang matagal nang gumugulo sa maraming mananampalataya. Mula edad 13 hanggang 30, nasaan si Jesus? Halos 15 taon siyang nawala sa kwento ng Biblia. Walang tala, walang kwento, walang paliwanag. At dahil dito, nagsulputan ang mga haka-haka na baka naglakbay siya sa India, Tibet o kung saan mang kakaibang lugar. Pero totoo ba ito? O may mas malalim na dahilan kung bakit nanahimik ang kasulatan tungkol sa mga taon na iyon? Kung gusto mong malaman ang mga posibleng sagot at kung bakit mahalaga pa ring paniwalaan ang pananahimik na iyon, ay manatili ka lang dahil ang video na ito ay baka baguhin ang pagtingin mo sa katahimikan ng Diyos. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara! At ating alamin kung bakit may agwat sa buhay ni Jesus. Tahimik ang Biblia pagdating sa buhay ni Jesus mula edad 13 hanggang 30. Isang mahabang panahon na tila blangkong pahina sa kanyang kwento. Kaya nga tinawag itong ang mga nawawalang taon dahil walang detalyeng ibinigay ang bagong tipan tungkol sa kung anong nangyari sa kanya sa loob ng halos 2 dekada. Ang mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan na siyang pangunahing pinagkukunan natin ng kaalaman tungkol sa buhay ni Jesus ay nakatuon lang sa kanyang kapanganakan, kabataan at sa pagsisimula ng kanyang ministeryo sa edad na 30. Sa makatwid, isa lang ang natatanging kwento mula sa kabataan ni Jesus nang siya ay 12 taong gulang. Ayon sa ebanghelyo ni Lucas, pumunta silang pamilya sa Jerusalem para sa Passover Festival. Pagkatapos ng pagdiriwang, hindi na siya sumama pauwi. Sa halip na natili siya sa templo, nakikipag-usap at nagtatalakayan sa mga guro ng batas at relihiyon. Nang mapansin ng kanyang mga magulang na wala siya, binalikan nila siya at natagpo ang abalang-abala sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa mga hindi pamilyar, mahalaga ang edad na 12 para sa isang batang Hudyo. Ito kasi ang huling taon ng kanilang paghahanda bago sila ituring na ganap na bahagi ng buhay panrelihiyon. Dito nagsisimula ang responsibilidad ng pagiging bar mitzvah, anak ng utos ng Diyos. Pagkatapos ng pangyayaring ito, bigla na lang nawala si Jesus sa mga pahina ng kasaysayan. Walang binanggit ang mga ebanghelyo tungkol sa kanyang ginagawa hanggang sa muli siyang lumitaw sa edad na 30 para sa kanyang ministeryo. Dahil dito maraming haka-haka ang lumitaw. May nagsasabing naglakbay raw si Jesus patungong India, Tibet o Kashmir. Pero sa totoo lang, walang solidong ebidensya para patunayan ito. Kung iisipin natin, si Jesus ay lumaki sa Nazareth, isang maliit, payak at agrikulturang nayon. Ayon sa mga arkeologo, napaka-imposibleng makabiyahe siya ng mahigit 4,000 kilometro papunta sa India, maliban na lang kung ito'y kagustuhan ng Diyos mismo. Bukod pa rito, si Jesus ang panganay na anak ni Jose at Maria. Base sa ilang pahiwatig sa Biblia, malamang ay pumanaw na si Jose bago pa man magsimula ang ministeryo ni Jesus. Kaya bilang panganay sa isang mahirap na pamilya, tungkulin niya ang tumulong sa kanyang inang si Maria at sa mga nakakabatang kapatid. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit bago siya mamatay sa krus, iniatas niya kay Juan na alagaan si Maria. Ayon sa ebanghelyo ni Juan, sinabi niya, "Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kaniyang iniibig, ay sinabi niya sa kaniyang ina, 'Babae, narito ang iyong anak.' Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, 'Narito ang iyong ina.' At buhat ng oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan. Kaya naman napakarami ang nagtatanong kung saan nga ba talaga napunta si Jesus sa pagitan ng edad na 13 hanggang 30. Malaki ang posibilidad na nandoon lang siya sa tahanan. Tahimik pero tapat na ginagampanan ang tungkulin niya bilang panganay. Inaalagaan ng pamilya, nagtatrabaho
at sabay na naghahanda para sa misyong iniatas ng Diyos sa kanya. Lahat kasi ng batang Hudyo ay inaasahang matutong bumasa at umintindi ng Torah pagsapit ng kabataan. Karamihan ay sumasabay sa trabaho ng kanilang ama, habang ang mas masigasig ay nag-aaral pa upang maging guro o tagapagturo ng batas. Malamang na nag-aral din si Jesus sa malapit na lungsod tulad ng Sepphoris o Keram, pero ang kakaiba sa kanya, hindi siya katulad ng mga karaniwang rahbay na inuulit lang ang aral ng kanilang mga guro. Ayon sa aklat ni Mateo, sapagkat sila'y kaniyang tinuturo ang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Ibig sabihin, si Jesus ay nagturo mula sa kanyang sariling pagkaunawa, malalim at puno ng kapahayagan. Ito ang dahilan kung bakit nang tawagin niya sina Pedro, Andres, Santiago at Juan, agad silang sumama. Hindi dahil sa may mahika, hindi dahil bigla na lang silang naakit, kundi dahil pinarangalan sila ng isang rahbay na marahil ay matagal na nilang kilala bilang tagapagturo ng salita ng Diyos. Kahit hindi pa nila alam na siya ang Mesyas, dama na nila ang bigat ng kanyang otoridad. Ang mga nakatagong taon ni Jesus ay patunay na totoo ang Biblia. Kung katang-isip lang ang mga ebanghelyo, tiyak na pinuno nila ang mga tao ng kabataan ni Jesus ng mga kwento. Pero hindi nila ginawa iyon. Sinulat lang nila ang ipinahayag sa kanila ng Espiritu ng Diyos. Iyon lang, walang dagdag, walang palamuti. Mananatiling misteryo ang panahong iyon, pero isa ang malinaw. Anumang ginagawa ni Jesus noon, ito'y bahagi ng mas malawak at banal na plano ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan mula sa kapahamakan. Sa kabila ng katahimikan ng Biblia tungkol sa mga taon ng buhay ni Jesus, mula edad 13 hanggang 30, may isang mahalagang katotohanan tayong hindi dapat palampasin. Hindi kailangang maging sentro ng atensyon para magampanan ang kalooban ng Diyos. Hindi kailangang maging kilala, sikat o palaging may kwento para maging tapat sa kanyang layunin. Baka tulad ni Jesus, ang mga nakatagong taon mo ngayon, yung panahong tila walang nakakakita sa iyo, walang pumapansin sa ginagawa mo, ay parte pala ng paghahanda ng Diyos sa mas malaking misyon para sa buhay mo. Sa mga tahimik na taon, hinuhubog ang puso. Sa mga hindi kinukwento, tinuturo ang tunay na katapatan. At sa likod ng katahimikan, nandoon ang Diyos kumikilos, naghahanda. Ang tanong, hahayaan mo ba siyang ihanda ka kahit hindi ka muna makita ng mundo? Naway nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.